In place na po yung plano ng pagpapanagot dito po sa kung sino man dapat managot sa surprise rally na ito. But of course, may tayo mismo nakapanayam na mga apektado talaga. TNVS driver, umuwi na lang, hindi na makakapagbiyahe dahil sa trapiko, ubos ang krudo. Ano po yung mensahe ng palasyo para po dito sa mga taong lubhang naapektuhan yung kanilang hanap buhay? Kaya nga po ang Pangulo ay hindi na muna pumunta sa kanyang supposed to be event para sa pagtulong din sa ating mga kababayan dahil minonitor niya po ito. Minonitor niya po kung ano maaaring maging kalagayan ng ating mga kababayan na naipit sa traffic dulot ng surprise rally na ito. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabsuelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-absuelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo, simula nung makita niya na may anomalya sa flood control projects. Talagang ninais po niya maging transparent at ngayon po, nagsasagawa na rin po tayo ng mga portal para makita niyo po yung mga bidding. Marami na pong naisagawa ang Pangulo para mas makitang malinis ang nagiging transaksyon ng gobyerno. So, sana po sa mga nagrarally, kung ang nais lamang po ninyo ay isagip si Senator Marcoleta. Hindi sana dumaan sa ganito na naaapektuhan ang mas marami nating mga kababayan. Last on my part, Yusek, tinutukan ni Pangulo itong rally. Ano po yung naging reaksyon niya noong nagsimula po ito? In a way, nagtataka siya. Nagtataka siya na dahil masasampahan ng kaso si Senator Marcoleta or na nasasangkot sa isang kaso sa Senator Marcoleta, ay kailangan ng maglunsad ng ganitong kalaking rally ang mga kapatiran, ang ating iginagalang na mga kapatiran sa INC. But still, ang Pangulo po ay nakikinig, iginagalang sila. Ang tangi lamang niyang hiling ay igalang natin lahat yung mga naaapektuhan na dapat ay hindi naaapektuhan. Ma'am, going back to the question of Ivy kanina, dahil po may ilan doon sa mga nag-protest ang nililink yung kanilang pagkilos doon sa pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta. Ano po ang tingin ng Malacanang doon sa maagang pag-aanunsyo din po ng Ombudsman na sasampahan ng kaso si Senator Marcoleta, na yun ang ginagamit ngayon ng mga nag-protest na dahilan kaya sila lumabas ng kalye para kontrahin po yun? Dapat po ba na maagang nag-aanunsyo ang mga opisina ng kung sino ang mga sasampahan ng kaso? Hindi po natin hawak ang Office of the Ombudsman, kung ano ang kanilang magiging statement. Pero kung in-announce man po ito ni Ombudsman Boying Rimulya, tama po ba na sagot ang rally? Hindi po ba mas dapat na daanin sa proseso? Maniwala tayo sa proseso? Hindi pa naman po nakakasuhan. Hindi po ba mas hindi maganda ang tingin or magiging tingin ng ating mga kababayan kung parang hinihiling nila na madismiss ang kaso sa pamamagitan ng pagsasagawa ng rally? Thus, the protest today place President Marcos in a politically complicated situation since the INC endorsed his candidacy in 2022. And if hindi naman po ito nagpa-factor in, may personal message po ba si Pangulo sa mga umattend ngayon ng protesta? Ang Pangulo po ay naniniwala sa paninindigan ng INC.
ipatupad ang batas, transparency, accountability, managot ang dapat managot. At yan po yung ginagawa ng administrasyon. Kung dapat managot ang isang Senator Marcoleta na nagkataon na miyembro ng INC, hindi po ba dapat na i-push din natin yon? Dahil lahat naman tayo dito ay dapat na naniniwala sa papapanagot ng mga di umanong gumawa ng krimen or paglabag sa batas. Mas paniniwalaan ng Pangulo na yun ang isususog ng INC na kahit sino pa ang makasuhan. Miyembro man nila, hindi miyembro, kakulay, kaalyado, iniidolo, dapat walang ganon. Dapat pantay-pantay. At yan naman din ang gusto ng INC.